Ang Narrowgate po talaga ay isang napakalaking tulong po nito, lalo na dun po sa mga nakasubaybay dati pa, no? Sila po ay talagang ang naitulong nito sa kanila, nabago po talaga yung kanilang mga pananaw, maging yung kanilang pananampalataya ay talagang lumago. At yun nga, naging malaking tulong po ito sa kanila. Marami natuto. Ganon din ako kahit nung mga panahon na yun po ay talagang ako'y nakasubaybay at nakikita ko po yung ministry na ito at nakatulong din po ito sa akin. Kaya sa gabi pong ito ay bago tayo magpatuloy ay samahan niyo po kami sa panalangin muna. Tayo muna po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin, sa iyong grasya na patuloy na iyo po Panginoong pinadarama sa amin. At salamat na ikaw po ang nagsusustain ng amin pong kalakasan, aming buhay, lalo tigit ng aming pong pananampalataya. Tunay na ikaw po ay tapat, ganon din ikaw ay puspos ng karunungan. Sa gabi pong ito, sa amin pong pag-live, sa amin pong pagtalakay sa mahalaga po Panginoong isyong pananampalataya, hinihiling po namin ang pagsama mo po sa amin pong dalawa ni Dr. Amel at ganon din po sa mga manunood sa live na ito, sila po isamahan mo at buksan ang kanila pong pangunawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-intervene sa gawain pong ito, sa ministry pong ito. Nang sa ganon, ito po ay magkaroon ng positive impact sa pananampalataya ng mga tao na nakasubaybay po dito. Tulungan mo po kami hanggang sa matapos po ang um, gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yun. So, Pastor Amel, kapag binalikan po natin yung history po ng um, church, ano yung kasaysayan ng church, talagang makikita po natin yung pasimula ng Christianity pa lang. Doon pa lang ay makikita na natin na marami po yung nag-object sa orthodoxy ng pananampalatayang Kristiyano, ano po. At all throughout the history, generation po ng church, ng Christianity, makikita po natin na marami talaga ang sumasalungat, nag-object sa pananampalataya pong ito. Kinukontra po nila yung orthodoxy, yung pong pananampalataya, yung katuruan ng Biblia. No? At nasubaybayan po yan. Nakita po yan ng mga naunang mananampalataya, yung mga ama ng simbahan po natin, yung mga iglesia po mismo, kung paano um, kung gaano ka talagang katiyaga yun po mga nagpapakalat ng maling katuruan ano para sirain din, wasakin ng church at para sila po ay makaakay ng marami pang mga mananampalataya at hindi lamang noong panahon pong yun ang talagang nakaka-experience at nakaka-encounter po ang mga mananampalataya o ang church mismo ng mga maling katuruan. Alam po natin yon at kahit sa panahon natin ngayon, nag-iba lang sila po ng mukha, pero yun pa rin. Yung mga ancient heresies ay bumabalik po ngayon at um, kapagka hindi talaga malago ang isang mananampalataya, hindi po siya talagang rooted sa salita ng Diyos, ay malilin lang siya. Kaya napakahalaga po nito, Dr. Ramil, na pag-live po natin, pagtalakay natin sa gabi pong ito, upang ito po talaga ay makatulong sa mga manonood natin na magsiyasat sila at magkaroon sila ng malalim talaga na discernment patungkol sa kung ang ano talaga ang tamang pananampalataya at kung ano yung mali talaga. Ano po. Ang isyong pananampalataya po na talakayin natin ngayon ay yung about sa New Apostolic Reformation o yung NAR na tinatawag po natin. Pastor, ano po ba yung NAR o yung New Apostolic Reformation? Okay, so ang New Apostolic Reformation ay itinatag ni Charles Peter Wagner, no? At ito ay nag-exist for 30 o more years, no? 30, 40 or 30 years ago lang. So at ito'y
pinangunahan ni Charles Peter Wagner, who is also a professor in Fuller Theological Seminary. Hmm. At dahil siya ay naging professor doon, ay naging malaki yung kanyang audience, no, tungkol po sa New Apostolic Reformation. At ginawa niyang platform itong kanyang pagtuturo doon. At nakasulat siya ng mahigit na 80 na libro, no? Meron siyang mahigit na 80 books, more or less, na sinulat. At isa sa mga pinakasikat ay yung The Shepherd's Staff, na ito ay dito niya inilahad yung kanyang paniniwala na sa kanyang obserbasyon di umano sa mga Pentecostal at Charismatic churches ay tila ibinabalik ng Diyos yung mga apostol at mga propeta. At tinatawag itong third wave Hmm. ng Christianity, no? Third wave of the work or the ministry of the Holy Spirit. At sinasabi na sa makabagong panahon, kaya tinatawag ng New Apostolic Reformation ay muling ibinabalik ng Diyos di umano ang mga apostol sa iglesia dahil ang mga apostol lang ang dapat na magmando o maging pagmulan, no, ng mga katuruan ng makabagong iglesia. At ang mga iglesia na mayroong apostol lamang ang tanging iglesia na pwedeng magamit ng Diyos sa pagbabago sa mundo, no? May tinatawag sila na mga mountains, no, na dapat na akyatin at angkinin, no? Sa society, education, sa finance, sa business, sa especially sa politics, no, na kailangan ang mga Kristiyano ay maka-influence sa politika para di umano maipahayag ng Diyos yung ebanghelyo sa lahat ng tao. Dahil kung hindi daw naman ma, ah, mapapamanuan ng mga Kristiyano ang politika, paano nga naman ibabahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao? Eh, politika ang pinakamataas, no, na isang bahagi ng ating kultura. No, kailangan ay atin siyang mapamunuan. Dapat ay may lalabas na presidenteng Kristiyano, mga senador na Kristiyano, dahil meron din silang tinatawag ng dominionism o Ah, paniniwala na ang mga Kristiyano ang maghahari sa mundo. Ayan po ba, Pastor, yung paniniwala na katulad din po ito ng Kingdom Theology? Kingdom Now Yeah, yung Kingdom theology, Now no? Sa Theology. ibang salita, Kingdom Now theology, Mm. na sila ang mag-a-usher ng pagbabalik ni Jesucristo. Sila ang magko-cause ng change sa mundo at muling magtatatag ng kaharian ni Kristo. Sila ang tagapagtatag ng kaharian ni Kristo. Yun nga, by influencing society Mm. and culture and politics at business and education ng mundo. Kaya ito ang problema na kanilang sinusolusyunan na paano talaga maipapakalat ang ebanghelyo kung hindi natin gigibain o aakyatin ang mga bundok na ito ng sosyedad. At dahil nga ay kumalat yung katuruan ni Wagner. By the way, si Peter Wagner ay patay na, no? Namatay siya noong 2016, 86 years old, heart attack. Mm. So, heart failure. At ito ang isang malaking katanungan dahil bakit hindi niya napagaling ang kanyang sarili samantalang di umano ay magkakaroon daw ayon sa kanyang katuruan, 'pag ang isang iglesia ay nagpapasakop sa isang apostol, yung iglesyang iyon ay makaka-develop siya ng supernatural powers yung mga miyembro. Aba. Dahil manggagaling sa apostol yung anointing, yung tinatawag nilang spiritual covering. Kasi ang magpa-father o mangunguna sa mga iglesia ay apostol. Siya ang pinakamataas. At yung apostol din na yon ay propeta din siya. So, para pong ang nangyayari sa kanilang teaching pala ay talagang kinokopya po nila yung panahon ng apostol. Parang gano'n. Yes. Oo. So ang true maturity and unity as per the New Apostolic Reformation is only found in those who submit to the leadership of these apostles. And beginning from Charles Peter Wagner, ay nakapag-disciple siya. Isa sa mga disciples niya ay si Bill Johnson, sila Chian. Si Chian ang isa sa pinaka
kanyang na-influence na nagkalat ng katuruan niya sa Pilipinas. Dahil si Chian ay nai-invite dito sa Victory Christian Fellowship at sa mga Pentecostal churches. At itong si Chian ay isa sa mga nag-endorse din ah, itong kay Cindy Jacobs. At si Cindy Jacobs naman ay siya po ay na-influence naman ng isa rin namang prophet nga, 'no, prophet, isang propeta na si Bill Hammond. Si Bill Hammond ang laging nandito sa Victory, si Jane Hammond saka Bill Hammond. Ang Victory Christian Fellowship ang mga may apostol pa at propeta dito sa Pilipinas. At from Victory Christian Fellowship ay kumalat itong katuroang ito rin, 'no, ginagaya nila. At ang problema sa New Apostolic Reformation churches ay splinter sila, splinter groups, 'no, parang nakakalat sila at hindi rin nila alam na sila rin ay New Apostolic Reformation churches na. So, even the leaders of NAR churches don't know that they are already into New Apostolic Reformation. Kasi very subtle ang pagtuturo ng mga leaders. Nga po, eh. Ano siya, nakakalat, walang single denomination. So, ang New Apostolic Reformation ay movement, hindi siya Okay, religion. movement po. It is a movement within Pentecostal and Charismatic churches. Doon lang sila nakakagalaw sa mga Pentecostal at Charismatic. Kasi bakit? Ang mga Pentecostal at Charismatic ay mayroon na ring mga katangian ng NAR. Kaya lang wala silang apostol na kilala. Walang propeta silang kilala. So, ang ginagawa nitong mga ito, kami yung mga apostol na dapat leader ninyo. Pero bakit po pastor kaya madali nilang napapasok itong mga Pentecostal denomination na ito? Kasi nga mayroon ng katangian din ng New Apostolic Reformation ang mga Pentecostal gaya na ang fivefold ministry, yung gifts of the apostles. Naniniwala kasi ang mga Pentecostal na mayroon pang apostol. Kaya lang wala silang kilalang apostol. Kaya pinapasok nila ngayon. Kapit sinasabing kami ang mga apostol. So kami ang inyong dapat na panggalingan ng authority. At kung kayo ay hindi kumukuha sa amin ng authority, hindi kayo karapat-dapat na ituring na tunay na iglesia. Kasi dapat may fathering, mayroon kayong covering ng isang apostol. Ngayon, wala kayong apostol, kailangan magkaroon kayo ng apostol. Kasi ang apostol lamang ang haligi ng iglesia. So, hindi sila pwedeng maging karapat-dapat sa Panginoon sa makabagong panahon na iglesia kung hindi sila magpapasakop sa isang apostol. Kaya papasukin nila at dahil nga naniniwala naman ang mga Pentecostal at Charismatic sa apostol, madali nilang matatanggap iyon. At pagka natanggap na nila yung taong yon, kanila na yung iglesia. At sasabihin nila na kung hindi sa amin, wala na kayong buhay kasi mawawalan kayo ng covering ng apostle. And usually ang apostle siya rin ay prophet. Kaya mayroong dalawang role ang apostol. Sila rin ay propeta ng iglesia. Okay, Ibig sila. sabihin pala po talagang ina-apply pa rin po nila talaga yung apostolic Mm, teaching na literal sa panahon literal. natin ngayon. May apostol pa talaga, may propeta pa talaga. Mm. Eh, pero pastor, ano po talaga yung yung kanilang essential belief? Ang Itong essential beliefs ng mga NAR o ng apostolic, by the way, 'no, ang ilan sa mga sikat na mga NAR or New Apostolic mm, Reformation member na churches or believer sa mga apostolic at prophets ay yung kay Bill Johnson, 'no, na yung sa Reading, California, yung Bethel Church sa Little Reading, church. California. Si Bill Johnson, isa siya sa mga haligi ng Apostolic Reformation at siya ang apostol sa kanyang church. At ang katangian ng isang apostolic church ay ibinabalik nila yung mga miracles. Kung ano yung ginagawa ng mga apostol, halimbawa, yung mga healing, supernatural work, mga ability to to perform extraordinary na mga himala. At isa sa mga isang blunder ng Bethel ay noong tangkain nila na buhayin, 'no, yung isang anak ng kanilang isang song leader, Mm. na yun ay Ano nangyari? kumalat sa internet na ang pangalan nitoong kanilang member na namatay ay si Olive Hiligenthal, 2-year-old. At ito'y anak ng dalawang manggagawa na si
Kelly Heligental, isang worship leader nga ng Bethel, at saka si Andrew Heligental. So di umano ay, tumigil ng paghinga lang itong kanilang anak na 2-year-old. So at ang ginawa nila ay Napatay ng totoo. hindi, talagang namatay, pero tinangka nilang buhayin. So namatay talaga yung bata at hindi nabuhay. Pero ipinagkalat nila sa internet na kayang buhayin ng kanilang pastor at ng church na Bethel. Kasi nga parang ito yung kanilang patunay na 'pag nabuhay nga naman ito, sisikat ang New Apostolic Reformation at sasabihin na totoo nga. Pero the problem was hindi naman talaga nabuhay at namatay talaga. Pero naging ano pa yon, source of funds kasi nanghingi sila ng Mm. pondo sa mga miyembro at sa kahit sa hindi miyembro. So ang nangyari ay tuluyan talagang nabulok yung bangkay at sinasabi nila na bubuhayin pero hindi nga nabuhay at later on ay talagang tinanggap na rin lang nila kasi bulok na, eh, nabulok na yung so inilibing na lang din nila. Ngayon nalimutan na. At ang problema nga sa mga ganito, isa pa, hindi alam ng marami na ang Hillsong Church ay New Apostolic Reformation Church. Yun din. Mm. At yung kanyang senior pastor actually ng original na Hillsong, si Houston, ay yung tatay niya na founder nito ay ang problema ay bading. Oo, siya ay naakusahan at, siya na-accuse siya ng ano, pedophilia. At, si Brian Houston na anak nitong Hillsong Pero yung founder. na founder nitong Hillsong, anak ng founder, ay kinonsinti niya. Later on pala, siya din pala ay mayroon ding sexual na ano rin, kasalanan na siya may affair sa isang, ano rin, babae. At bumaba na rin si Brian Houston. Kaya pala po mayroong news nung minsan na siya bumaba na sa Bumaba siya, pastor. oo. At ang isa pa na sikat din na ano, na New Apostolic Reformation Church ay yung kay Stephen Furtick, So, yung Elevation Church, itatanong ko rin sana po yan, yung Elevation. Elevation Church. Si Stephen Furtick, siya yung ano, yung parang rockista. No, kung Ah, hindi po ako nagkakamali, pastor, parang may nabasa akong article na itong Elevation Church, parang galing sa, ano to, yung Southern Baptist yata. Meron pa ako nabasa na umiwalay na sila diyan kasi nga hindi nila kaya yung pitching ng Southern Baptist. Parang may nabasa po akong article. Hindi, sabi lang is American Evangelical siya, hindi siya Baptist. So evangelical siya at siya ang founder ng Elevation Church sa Charlotte, North Carolina. At ang kanyang ministry ay yung meron nga siyang mga pagpapahaba ng paa. Pinapahaba niya, kunyari, maiksi ang paa. Yun ang kanyang himala. Yan. Pupunta siya sa Yan ang mga ano, strange na ano. kanto-kanto at siya ay ano, ganun yun. So, well, anyway, ituloy natin, no? Kasi So, iyon ang kanilang mga belief, no? Ah, meron siyang tinatawag din na wealth transfer mm, of aba, the wealth of unbelievers to believers in the aba, modern times, in the end times. mm, Mm. maganda yung ganun, no? At ito ang mag-e-enable sa church na i-establish na ang kingdom ng Diyos sa mundo. Mm. Kasi nga, kung mayaman na nga naman ang church, ay siyempre matutustusan ng church yung evangelization ng buong mundo. At kini-claim nila na sila yon, sila yung sa kanila mata-transfer yung kayamanan ni Bill Gates, kayamanan ni ano nila, Ni Elon Musk. Elon Musk, pati sila Mark Yan. Zuckerberg. Parang papayag lang basta-basta itong mga 'to na sila na ang maupo sa trono nila. Akala nila hyper spirituality 'no, hyper. Hyper-spiritual. Tapos nag-i-imagine sila na sila'y nagpapagaling kahit hindi. At may power sila na manghula kaya si Cindy Jacobs. Cindy Jacobs ang humula na di umano si Villanueva ay mananalo bilang presidente. Nakita daw niya sa isang vision. Mm, Ibang vision yata po yung nakita niya. oo. Tapos sinabi sa kanya ng Diyos na si Brother Eddie daw ang magiglilid sa Pilipinas. Napakatagal na noong panahon, hindi pa rin naging presidente si Villanueva. Kung hindi pa nag-party list, di pa mananalo.
'Yun ang problema. So, maraming mga, prophecies ang mga New Apostolic Reformers. Kaya reformer parang nire-reform nila ang church kasi wala nga namang apostol. So, dapat i-reform, lagyan ng apostol. At ang nalalagyan lang naman nila ng apostol ay yung mga, yung hindi marunong mag-discern, yung mga walang statement of faith na church. Yeah. Kasi nga walang statement of faith, eh, ano nga naman ang kanilang basis para i-reject yung isang teaching kung wala naman sila talagang teaching na pinanghahawakan. So, para silang yung nga alon sa dagat na sinisiklot-siklot ng hangin. Mm. At karaniwan sa mga walang statement of faith na churches ay mga Pentecostal churches na independent. At yun ang pinapasok nitong mga New Apostolic, reformer na mga pastor na self-appointed karamihan. Narinig lang ang teaching, na tulad ko halimbawa, natuto ako ng New Apostolic Reformation doctrine na pwede pang bumuhay ng patay, na ang Diyos ay puwedeng gamitin ka bilang isang leader sa isang lugar, basta ikaw ay may pananampalataya at puwede kang magpagaling ng may sakit, i-claim mo na healed na ang isang tao, do'n sa shepherd staff ni ano, si Peter Wagner. Ako kasi is wide reader kahit ako hindi pa nag-aral noon ng, formal theology sa isang formal Bible institution, mahilig na akong magbasa at 'yun ang nabasa ko. At do'n ako na-influence ng NAR. Kaya isang araw 'no, mahilig ako sa miracles during my early days nung Oo, ako ay parang unang-unang missionary, parang oo. nakwento niyo nga po sa'kin 'yan. Na isang araw ay meron akong nadaanan habang ako'y pupunta sa isang mission field, ay may nadaanan ako na isang bahay na maraming tao na may naghihingalong matanda. So, naisip ko na ayon sa katuruan ng New Apostolic Reformation ay puwede ang mga Kristiyanong mag-angkin ng kapangyarihan na basta humingi ka sa Diyos ng supernatural na kapangyarihan at i-claim mo ang kagalingan ng isang tao at ang tuturuan ng New Apostolic Reformation, lahat ng sakit ay gawa ng demonyo. Ang kahirapan ay sa demonyo. Brother RJ, kawawa naman pala tayo nito, Mm. nagkasakit tayo. Kaya 'pag may sakit ka, ang dahilan noon may demonyong nakakaapekto sa'yo. Kaya ang mga NAR pastors ay mahilig sa mga yung pagka-cast out ng evil spirit at pag-a-identify ng isang territorial spirit kuno. Na 'pag ang isang lugar halimbawa ay maraming mga shamans, maraming mga mangkukulam, like halimbawa sa Siquijor, Mm. ay maraming evil spirit diyan at una muna dapat i-bind mo yung evil spirit bago ka makapasok doon at makapangaral at tanggapin ng tao. Parang napapansin nga po 'yan pastor 'no, na madalas nagba-bind sila ng Holy Spirit, eh, Yes, oo. bina-bind nila, eh. Pero bakit parang ang dami pa ring evil spirit? Ay di, ang problema doon ay na-bind na nila kuno, Oo. tinapon na sa kalaliman ng karagatan, kinalingguhan iba-bind uli nila. Tanong ba't nakakawala? At ang problema Satan, eh, si Satan ang dinamay. Eh, isa lang naman si Satan, ba't ang daming Satan? So, kung totoong si Satan na-bind na nila sa ilalim ng karagatan, 'di ba? Ang problema, eh, kawawa yung mga nasa isla. Ano? Naroon si Satanas, 'di ba, sa mga isla. Ang problema nakakawala, itinatali tapos kinalingguhan, Satan uli, get out of this place. At problema ang dami ngayong churches sabay-sabay na mga NAR na nagka-cast out na kay Satan, kay Satanas. Ay, eh, Satanas 'yun. May Satanas sa church na 'yon, may Satanas sa church na 'yon, sabay-sabay sila tuwing service 'pag Sunday morning, 'di ba? Multiple Tapos Satan, kinabukasan naman babalik na naman kasi we bind you Satan na naman. eh, O 'di kaya multiple yun ang Satan po problema, pala 'yun, 'di ba? gaganon. Ang tanong, eh, talaga bang nababind? Eh, hindi kasi sa doktrina ng Biblia ibabind lang ni si Satan ng Panginoong Jesucristo before the beginning of the millennial kingdom. So, advance na silang mag-isip. So, ibabind na nila, unahan pa ang Panginoong Jesucristo. O di ibabind ang Panginoon, eh, yung hula na si Satanas ay, 'di ba? Inunahan na ang Panginoon. Inunahan na, mangyayari pa lang, inunahan na, eh, di sobra naman sila. Wala nang ibabind. O, di wala nang ministry si Satanas sa kanila. Pero ang totoo, si Satanas ang nasa kanila. Eh, kasi hindi naman si Satanas talaga ang totoong binabind nila, eh. Ano lang, eh, ano lang yung caricature ng Satanas. Si Satanas yung nag-uutos sa kanila na, "I-bind mo kuno ako, kasi babalik uli ako." Para 'Di ba? mapaniwala din. Pero mapaniwala sila ni Satanas na talagang nababind, 'di ba? Pero hindi, dahil si Satanas mismo ang nagpapabind sa kanyang sarili dahil hindi naman siya 'yun. 'Yan ang problema. So, isa sa mga isang katangian nila, eh, seeking of signs and wonders. Pastor ano po, maputol ko po kayo, yung may ano rin po, 'di ba po yung sa kanila rin nanggaling yung
Nagde-declare sila, nagki-claim sila, Yes, oo. claim it, Claim it, name it, claim it. name it, claim it. Pero sila rin ang may sakit. Sila rin ang putol ang kamay. May nangangaral nga, siya daw ay apostol, putol ang isang kamay. Kahit ano yun. Biro mo ang Diyos pipili ng isang nakakahiya na hindi naman makapagawang himala. Hmm. O di ba, ba't pa ikaw naman? Sa daming gagawing apostol, ba't ikaw pa? Yung iba duling. Nangangaral, may salamin. O, Bill Johnson, may salamin. O, kung nakakagawa ng himala, wala mo ng mata mo, hindi mo mapagaling. Tapos nung panahon ng COVID, nasaan sila? Nanahimik lahat sila. Doon nga sa mismong Bethel nakalagay, postponed ang miracle crusade because of COVID. Doon ka mag-miracle kung kailan dapat kailangan ang miracle, di ba? Bakit mo sila yung mga may sakit, sila pwede mong laruin, pwede mong gamitan ng Bible na out of context. Kasi gagamit sila ng Bible out of context. Sila daw si Melchizedek. Si Melchizedek. Si Melchizedek lumabas sa buong Biblia during the time ni Abraham na nag-invade siya ng mga kalaban. Tas minsan lang naman siya nagkaloob kay Melchizedek. Wala nang Melchizedek kung lumabas, katapos ng isang pangyayari niya. Tapos sasabihin mo, kaming mga apostol, kami may Melchizedek authority. Na pwede mong i-direct sa amin ang inyong offering. Wala na sa church. Wala nang treasurer. Kawawa si Judas, wala na ngayong nanakaw. Yun ang problema. Ito ang problema, no? Alam mo, yung karanasan ko, ituloy ko. Doon padaan ako sa isang lugar, papunta ako ng isang lugar, baryo. Nadaanan ko sa tabing dagat, itong bahay nga na puno ng tao na may nag-iiyakan. So nadatnan ko doon, matandang naghihingalo. Ay dahil nga lunod na lunod ako dito sa teaching ng shepherd staff, yun ang dala-dala ko, shepherd staff. Kasi nakakainggan yung maniwala, no, biro mo, magpapagaling ka sa malakas ang faith mo. Ang ginawa ko, pinuntahan ko, inakyat ko doon sa bahay. So nagulat sila, di naman nila ako kilala. Sino kaya ito? So ang sabi ko na lang, ako po yung manggagawa ng Diyos. Ako po ay may kakayahang magpagaling. Tapos pinangasan ko, sabi ko, alam po ninyo, basta't maniniwala tayo sa sampalataya tayo, lalayas ang sakit na yan sa Yun. pangalan ng Jesus. So pinatabi ko yung mga tao na yung matanda, ay hingal na eh. Kaganon-ganon. Sabi ko, nilihans ko. Sabi ko, tabi kayo, nilihans ko ngayon. In Jesus' name, Satanas, lumayas ka. Ginatapos ko ang espiritu ng sakit, karamdaman. Lumayas ka, tapos sabi ko, pagkatapos sa madaling salita, sabi ko, bukas po pagdaan ko, magaling na siya. So umalis ako, nagkad ako papunta sa sa aking listya, sa aking mini ministry na church, local church. Ito na. Kinabukasan pagbalik ko, Linggo ng hapon, Sabado ko yung pinag-pray. Madilim-dilim na. Meron ng mga bigasa. Nahulaan ko, ang dami ng tao, patay na. So, alam mo ang nangyari sa akin? Namatay. Hindi ako makadaan doon. Doon sa tabing dagat. So ginawa ko kahit punong-puno ng tinik yung daanan ko. Kasi bundok, doon ako dumaan sa bundok. Nagkasugat-sugat tuloy ako. Kasi problema ng assuming ka lang, di ba? At tatanong, bakit hindi umipik? Sabi naman ng requagner, basta i-claim mo at may power ka eh. Dapat, ang lakas ng faith. Sabi ko, ang lakas ng faith ko, di ba? Kasi sa kanila, it's faith in your faith. Pag may faith ka sa faith mo, susunod ang langit sa'yo. Diba? Siyempre, i-claim mo eh. Pag kinlaim mo, dahil ikay apostol, abay, susunod sa iyo ang Diyos. Kasi, siyempre, apostol ka niya. Di ba? Binigyan ka ng kapangyarihan. Parang kakaiba po yun, no? Yung Diyos ang Yes. sumusunod. Ang Diyos ang susunod sa iyo. Bakit? Siya ang nagbigay sa iyo ng power eh. Di ang Diyos, ang power ng Diyos ang taglay mo. Talagang. So ilan pa sa mga teachers ng associated sa NAR, Rick Joyner. Si Rick Rejoiner. Joyner, si Kim Clement, si Lou Engel. Rick Joyner. Yes, si Rick Joyner famous yan. Pagka inano mo sa YouTube, mga miracles. Dito sa Pilipinas, G12 ang naniniwala sa Apostolic Reformation. Kasi ang founder ng G12, Mr. Cesar Castellanos, isang Colombian, ay isang apostol. Pero sa kanila, siya lang ang apostol, wala nang iba pa. At yung iba ay mga evangelist pastors na lang niya. At para ka maging tunay na iglesia, kahit mo sa G12, parang franchising, parang McDo, na pag hindi mo ginaya ang G12, yung kanilang paraan ng strategy, yung conquest, na ang isang lugar kanilang i-claim, yung dominion, yan ang katangian ng mga apostol.
I-claim mo ang dominion doon, kaya may tinatawag silang conquest of the city. Tapos papasukin niyo yung mga bahay-bahay, magpapatanggap sila kahit walang paalam sa barangay, kaya sila minsan nababarangay. Biruin mo ang kadami-dami mong tao, papasukin mo lahat ng bahay, maghihinalaan ka, ano ba, baka DSWD? 'Di ba, yung pala ikaw naman pala yoong mangangaral ka ng walang pahintulot doon, yung mo ginalang ay yung palang na iyong napangaralan ay barangay captain na. Abay, sino ba ito? Di man lang Bakit ang daming tao? Kasi kino-conquer na nila dahil yun daw ang Battle of Jericho. ba? Oo, Kaiba talaga. may Jericho. Yung Jericho mo, yun ang i-conquest mo. So yung Jericho mo, yung city mo. So pinagdugtong-dugtong na nila pati Old Testament na ano daw ang tawag diyan is collapsing the text, no, or allegorical interpretation. Grabe. Yan ang iyong Red Sea. Natatawirin mo. Biruin mo. Yung Red Sea mo, yun yung mga sagabal. Yan ang iyong gulayat. Yang iyong mga pagsubok sa testimony, yung iyong mga hadlang sa mga gulayat sa iyong buhay. Di ba? Ang sakit mo, ang gulayat mo. So, Layat po panoorin yun. yun. Ang dami mong gulayat. Kasi Gulayat, talagang aping-api na eh. Kasi ang daming nagki-claim, nakalaban siya eh. Patay na nga siya at lahat eh, binubuhay pa, di ba? Mhm. Pati ang Red Sea, no, bubukahin. Yun daw ang iyong yun daw ang iyong mga problema, suliranin. Mga walang alam sa proper interpretation. Nakaka Kasi ito, ang mga ang mga, hindi naman sa, hindi natin sinisiraan. Wala silang proper educational background sa theology. systematic. Si Rick Joyner nga, hindi naman talaga yan nag-aral ng theology. Iba ang kurso niyan eh. Secular ang kanyang course. Eh, naging theologian. O, di ba? So, paano siya kukuha ng tamang Kaya pala po yung mga katuruan? application nila puro secular din eh. Yes. Ano, eh, Mm. Ngayon, pag nakasilip ng pagkakataon, isang ah, na pastor, naniniwala na siya apostol, ay talagang aangkinin niya ang church. Aagawin niya sa mga dating leader. Katulad ng G12. Ang unang iimpluwensyahan ng isang naniniwala sa NAR, yung unang elders. So pag weak ang elders sa decision making, lalo yung pastor, hindi theologian ang pastor or hindi nag-aral ng proper theology, nararamdaman nila yan, bibigay ito. Tapos tuturuan na nila yan ng yung fathering, na ako ang father nyo in faith. Biruin mo. nako, Tapos kami ang co-cover sa iyo. Meron kang spiritual covering namin. yun. Pag kumalas ka sa amin, pwede kang mamatay, pwede kang magkasakit. Kasi mawawala ang blessing sa iyo. Kasi ang source ng blessing ay hindi yung relasyon mo sa Diyos. Hindi. Yung Kundi relasyon sa mo sa kanya. relasyon mo sa iyong apostol, Mhm. sa iyong pastor, na leader mo. So through the pastor, the blessing of God will just flow. But if you are disobedient sa iyong pastor, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kaya may tinatawag na itong theocratic, pero ang totoo, autocratic. Kunyari, Diyos ang nagkokontrol, pero ang totoo, tao na, isang tao lang. Tao na. At yung sinabi ng isang taong leader na yon, walang tututol, hindi mo ako pwedeng tutulan. Kasi apostol eh. Pag ang father nyo, dapat susunod kayo, mawawala ang inyong blessing. Spiritual covering. Hindi Right? pwedeng kontrahin. Hindi ka pwedeng kontrahin. At Don't touch the yan, anointed. yun po yung Yan. So ginagamit yung salita ni David para kay Haring Saul na haring masama. Yun ang tinutukoy na anointed ni David, yung masamang hari. eh kaso Masama kang hari. don't touch the anointed. Tuntas na anointed. Ang anointed doon ay si Saul. Ibig Ibig sabihin, ng pastor na ito, masamang hari oh, ito, na dapat tanggalin sa pwesto. O, di ba? Tinanggal sa pwesto. Kaya nga, huwag kang magpanggap na ikaw ay yung si Saul at ikitatanggalin din sa pwesto ng Diyos. yun ang Yan ang problema. eh, Hindi naman pa yung church kasi wala pa naman church sa Old mm. Testament. Kaya may dominion theology. Pero pastor, unbiblical o gaano ba ka-unbiblical ito kung biblical man itong subject nila? Extra biblical. Hindi Extra naman biblical. biblical kasi may tatag yan, unbiblical, wala sa Biblia. Mhm. Ang kasi extra biblical, dinudugtong nila sa Biblia kahit wala sa Biblia. Kasi yung unbiblical, pwede namang hindi mo gamitin sa paraan ng relihiyon eh. Mhm. Kaya marami tayong unbiblical practices na hindi natin kiniklaim na galing sa Bible. Pero pag sinabing extra biblical, halimbawa sa biblical revelation, halimbawa ganito, ang katangian ng ibang mga Pentecostal charismatics, pagka mayroong tinatawag sila na camp,
Mhm. o isang, seminar, puro 'yan ginagamitan ng mga parang makabagbag damdamin at saka noong mga verses na mayroong mga ekstraordinaryo na ipapaangkin mo na puwede din tayo na gano'n. Halimbawa, naghimala, lumakad sa tubig, 'di ba sila Elijah 'no, na si Elisha nakita niya yung mga anghel. Kasi mga Apostolic Reformation naniniwala din sila na mga anghel daw di umano paglilingkuran sila, Grabe pala para silang si Eliseo. paniniwala nila. Oo, yung mga anghel pagka ikaw ay nagmi-ministry, ang mga anghel naman susunod-sunod sa'yo. Kasi yung aming kasama sa bahay si Mamay Emma. Sabi ko, "Mamay Emma, ikaw yata yung anghel ni ano, na inuutusan ng apostol, eh." Kawawa naman Oh, si pangalanan na pati yung anghel, sa dami ng pangalan, Emma pa may pangalan. babae, Angel Emma, babae. babae Yun, pala. ay sa Biblia, kita mo pati iyon, reject din. Kaya nga minsan natatayang extra biblical. So, hindi naman ganoon ang ginagawa ng anghel, di naman nauutusan ng kawang Mhm. anghel. Hindi ang anghel, ang nag-uutos Diyos lang, hindi ka puwedeng mag-utos sa anghel. Ang sabi doon sa Hebreo, He will charge His angels over you. Hindi mo sinabing, you will charge God's angel. Hindi, ang Diyos pa rin. Pero iba na itong mga ito, extra biblical na eh. Wala sa Biblia, isinasama sa Biblia. Extra biblical. Kaya nga sila ay, tayo sola scriptura, scripture alone, sila sobra scriptura. Sobra skriptura. Sinusobrahan yung nasa Bible at dudugtungan na nila. Maganda sa pandinig kapatid, eh. Maganda sa pandinig. Especially 'di ba yayaman ka, Hmm. gagaling ka sa sakit, aba talagang makikinig ka. Biro mo ba naman kung yayaman ka, 'di makakabili ka ng gusto mo, kotse, eroplano, 'di ba? Sinong hindi matutuwa? Yun naman ang sinasamantala, yung greed. So itong mga Totoo nilang tao. uuto-utuin ka kasi nakita nilang interesado ka yumaman, eh. Ito ang problema, hindi ka yumaman. Oh, ang problema hindi sila, hindi rin ang Diyos, ikaw kasi mahina ang faith mo o may itinatago kang kasalanan, kapatid. So, double black eye. Sila ang nangako, 'pag sinabing may sapat kang faith, mayayaman ka, gagaling ka, ay nagkasakit ka. Hindi kami ang may kasalanan, hindi mali ang aming ano, turo. Ikaw ang mali, kasi may sapat ka bang faith. So, ikaw na maasa na basta malakas ang faith mo, gagaling ka, hindi ka gumaling, nagkasakit ka lalo, lumubha ka, sisisihin ka pa ngayon. Nahingan ka na ng pera kasi siyempre para ka gumaling, ang ebidensya na malakas ang faith mo, sobra pa sa tithes ang ibibigay mo. Kasi the bigger your tithes, the bigger your faith. And the bigger your faith, the bigger the blessing. Yun ang Amen. Tapos sila naman, "Oh, palakpak kayo, ang hindi pumalakpak, mamalasin." Oh, ayun na. So they manipulate the emotion of people emotion, emotion. by blackmail, spiritual blackmail. Ang Diyos at ang salita ng Diyos, para hindi naman sinabi ng salita ng Diyos, pero para ka sumunod, itin mo yung salita ng Diyos, para mapasunod mo. O 'pag hindi ka tumaas ang kamay, magkakakulani ka. Sino namang hindi taas ang kamay kung magkakakulani ka? 'Pag hindi ka pumalakpak ng malakas, ay hindi masagana ang pagpapala sa iyo, kakaunti rin. Aba'y lalo isa mo na. Paano kung putol nga ang isang kamay nung tao, ay apostol pa naman, 'di wala siyang pagpapala. Kaya 'pag nandiyan yung apostol, naputol ang kamay, huwag kang magpapalakpak, baka gagalit sa iyo yun. Magkaroon lang palakpak nun. Magbabantay ka. Ay hindi palakpak yun, joke lang yun. Kasi ang palakpak dalawang kamay. 'Pag isa lang kahit saan mo ilagay iyan, sa ulo mo kasi kulang, joke lang yun. Okey. Kaya ang kanilang ido-dominate government, arts, finances, education, religion, family, and politics. Yan, 'di ba? Grabe pala po, Media. napaka-biblical pala talaga ng teaching nito. Yes, oo. Talagang parang ano, extra extra biblical. Yes, Parang extra rice lang yung ano, eh. extra rice. O sana kung extra rice lang 'no? Kahit magka-diabetes ka ano, kaya pang gamutin pero pagka ika'y nasalina na ng false teaching, mahahati ang church mo. Tapos pati luti mo kukunin nitong mga apostol. Naku, Kaya dapat magpatitulo po kayo pagka kayo ay church. 'Pag dumating po ang mga New kailangan Apostolic Reformation na pastor sa inyo, aba pati 'pag wala kayong titulo ang church, eh, di kukunin nila ang possession, kanila na pati lupa mo.
Ay hindi po puwede pagka may titulo, eh, hindi nila maagaw kasi may legal ano 'yan, battle. Pagka Hmm, nagturo sila tapos kukunin na ang charge, pati lote. Teka, wait, may titulo ang lote namin, hindi mo puwedeng kunin. Umalis kayo kasi bakit? Kayo ay illegal possessor. Yun, meron. Kaya nga dapat ang mga Pentecostal churches, maniwala na kayo na dapat kayong magparehistro sa Security Exchange Commission para kayo mayroong security. hmm. Puro spiritual lang kasi yung mga yan, eh. O puro spiritual, pagkatapos naman, hingi ng hingi kahit kanino. Aba, ang Paskong Pasko, nananapat ka, Kristiyano ka, spend. Kasi walang pera. Caroling. Ayaw nilang umano sa mga tao, ayaw nilang maki-join. Pero 'pag Pasko, pumupunta sa bahay-bahay, nagpapadalang sulat pa nga. Nakalagay pa ang pangalan ng church. O ta's hihingi ka ng limos through, ano mo, pananapat Ginamit lang ang Pasko, o pastor. ginamit lang ang Pasko. Eh, Pasko naman, eh. Eh, gano'n din nanghihingi ka May rin. nanghihingi rin. Ayaw mong maki-join sa mga gawain diyan sa labas, kahit makipag-usap nga parang napakarumi ng mga non-believer 'pag nakakita ng puro tattoo, "Ay marumi, ayoko niyan." Mhm. Yung ano ba feeling yung holier than thou attitude, ganyan ang mga yan, eh. Halimbawa meron kang ano, hindi yoong nila alam na ginagawa, mas huhusgahan ka. "Ay naku, ano yan, hindi sa Diyos yan." Oh, nagtatrabaho ka sa munisipyo, hindi sa Diyos yan, Sa munisipyo hindi ka nagtatrabaho eh. karapat-dapat. Kita mo? Yun ang problema. Eh, ano kung mabubuhay lang ako sa loob lang ng church? Eh, paano ka mabubuhay kung ako'y walang trabaho, ikaw yung pastor pipilitin mo akong pigain, wala nga akong hanapbuhay. Oh, 'di ba? Tapos ako ngayon i-cha-charge mo ako ngayon na ako'y suwail dahil wala akong maibigay. Eh, hindi pinagbabawalan mo akong magnegosyo. O dahil ang negosyo sa demonyo. Oh, ito namang mga nar ay talagang sobra. Lahat ng negosyo papasukan, pati itong mga multi-level or binary. Yung mga Kasi nga bakit tutuparan nila yung propesiya nila na ibibigay ng Diyos di umano yung kayamanan ng tao, ng non-believer sa kanila. Sa paanong paraan? May tumataya pa sa loto na pastor. O kasi matupad yun. naniniwala pa rin sa swerte yun, pastor. Yes, oo, pero akala mo napaka-spiritual. Kasi alam ba ninyo ang malaking kasalanan ay paniniwala sa maling doktrina? Ayun, kasi unang-una, pagka ang doktrina mali, paano ka maligtas? Hmm. Ay ayaw ng Diyos sinungalingan. 'Di ba? So, yun ang problema, itong mga taong ito walang galang sa Diyos, o kita mo? Kaya may mga demonic influences, ang economic troubles daw, health problems, Aba, ay result ng demonic spirits influence. Kaya kailangang mag-pray ka, magre-research ka kung anong specific na name ng demonyong iyon, pero mo saan mo hahanapin yung pangalan ng demonyong ito mo. Kailangan mo daw alamin. Kaya kung saan-saan na sila naghahanap na ano bang demonyong ito? Sino bang demonyo? kailangan pala i-research. Nagmumura na, eh. Na Nire-research pa. i-research mo yung demonyo, salit mag-research sa Bible. Hindi mo na nga ma-explain ang Bible ng matino, nag-research ka pa ng mga pangalan ng demonyo. Wala naman sa Bible 'yan, 'di ba? Ang pinangalanan lang ng anghel, si Lucifer na naging Satanas, o si Beelzebub, iisa naman siya, 'di ba? May mga Wala namang pangalan yung ibang demonyo, 'di ba? Oh, kaso pastor may mga ganong Arkanghel Miguel, Arkanghel ano lang, Gabriel, yun lang. paano po yung tinatawag nilang espiritu ng katamaran, Hindi ako na yun. espiritu ng sakit. Binibigay sa demonyo sa espiritu yung sariling katamaran, eh. 'Di ba para wag masisi, para wag okey lang, kaya ako tamad, may espiritu akong sumapi sa akin. Sisisihan pa yan. Oh, sisisihin mo na yung demonyo sa iyong sariling kasalanan. 'Di ba, sabi ng Biblia, huwag pakainin ang tamad, 'di ba? So yung demonyo ngayon ang may kasalanan, pakainin mo pa rin ako, kaya lang naman ako tamad dahil may demonyo sa akin. So biruin mo. So patunayan mo ang lakas ng faith mo, palayasin mo ang demonyo sa akin para ako sumipag. Ay hindi mo kaya. Mas malakas pala ang demonyo kaysa sa iyo. Nananatili yung demonyo dun sa 'Yun ang problema. Kaya ang problema natin ay maraming naniniwala sa mga kakaibang doktrina. Bakit? Dahil gusto nila yung tinuturo. Sabi nga ni Paul Washer is, "False teachers are God's condemnation to those who believe in them." So kaya may false teachers, dahil may naniniwala. At kaya nagpapatuloy ang paniniwala o ang pagtuturo ng mga bulaang mangangaral sa mga iglesia, tinolerate noong leader.
Kaya malaki ang pananagutan ng mga leaders ng church. Kung ikaw ay isa sa mga board members o elders, pagka nakapasok ang bulaang mangangaral, may pananagutan ka sa Diyos. Bakit? Ikaw ang binigyan ng Diyos ng obligasyon na protektahan ang iglesia ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pastor, tapos dadaya ang iyong miyembro dahil di mo sinuri yung in-invite mo. Ang problema naman sa mga Pentecostal, ang mga full gospel denomination, yung mga independent, hindi naman nagsusuri kung sino yung dumarating. Kaya meron akong kilala na isang church na ako ay ginamit din ng Diyos sa mga pag-uumpisa, no? Na pag nakakita lang ng isang pastor umattend, kunyari nagpakilala, hindi naman bina-crown check, nagpakilala, sinabing pastor ako. Speaker ka ng lingguhan. Nagpakilala lang na pastor, o speaker na. Puwede Yeah. puwede pala tayong pumunta dun, Brother RJ, ano, Oo, magpapakilala pakilala tayo. kayong pastor na kayo tapos magkalat kayo doon. Naku, kakahiya-hiya kayo nun. 'Di ba? Sabi ito si Pastor RJ kasi ang nag-preach sa amin na kami daw ay 'di ba, suswertehin. 'Di Pagka ba? Kaya maniwala kami sa malas. 'Di ba kasi kung may niwala ka swerte, may malas din. malas din. 'Yan ang problema, malas. So, biblically ay ito ang ating assessment, 'no? Pero, kidding aside po, Pastor, Tingnan natin ang Biblia. Sige, ano pang tanong natin ano diyan? po yung puwedeng maging ano natin, pananggalang dito sa mga, false teaching na ito ng ni Apostolic Church? Alamin natin kung ano ang itinuturo ng Regards salita ng Diyos o ng ibang grupo. Kasi ganito paano malalaman ang counterfeit kung hindi mo alam ang genuine? Wala kang comparison, wala kang basis for comparison at ng assessment. Paano ka makakapag-assess kung ang isang turo ay false teaching kung wala kang counter teaching na i-entertain? Kasi kung halimbawa, siya lang ang natutunan mo, tapos pinagbawalan ka na magbasa, binawalan ka ng magtanong sa ibang pastor, binawalan ka na maki-join sa ibang group. Walang ka ng kalayaan ngayon na mag-determine kung ano ba ang tama at mali. Kaya di mo pwedeng sabihin na, wala namang maling itinuturo sa akin eh. Malalaman kung hindi ka nag-entertain ng ibang katuruan. O kasi nga, kukontrolin ka na ng isang NAR, ng isang New Apostolic Reformation pastor. Nasasabihin sa iyo, ako lang ang authority, walang iba. So pagka hindi ka naniwala sa akin, naniwala ka sa iba, mawawala ang iyong blessing. Kasi kaya ang turo nila, ang blessing ng Diyos ay dumadaloy sa apostol, sa pastor. Hindi po pwede na makakuha ka ng blessing sa Diyos o pagpalain ka nang hindi dumaan sa pastor. Para ma-establish yung authority, so sunod-sunuran ka na. Takot ka na ring magtanong. Takot ka na ring mag-usyoso o mag-usisa sa pastor. Pastor, bakit ganito? Kasi pag tanong ka sa pastor, nagduda ka sa pastor, pinagdududahan mo ang lingkod ng Diyos. Magiging parang ano ka, yung mga bata na sinumpa ni Eliseo. Kasi minak nila eh. O, pinakain ng Diyos sa mga mababangis na hayop. Ganun ang mangyari sa iyo. Ano palang mangyayari? Wala na namang leon ngayon. Wala na namang uso ngayon dito sa Pilipinas. So, paano kakakainin ng mabangis na hayop? So, yun nga, no? Ipapakain na lang sa buhaya, Pastor. Oo, buhaya, wala. Doon sa Senado at Kongreso, marami. Okay. So, biblically, una, dapat nating alamin ang itinuturo ng salita ng Diyos at timbangin natin kung ano ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos without interpretation of a pastor from NAR. Kasi kung pastor ng NAR din ang mag-explain ng iyong binasang Bible, ay sure sa kanila yon. Hayaan natin na mag-explain naman iba. Tulad ngayon, ano ang ginasabi ng Biblia? Ano ba ang katangian ng isang pastor, ng isang apostol? Dapat ang isang apostol ay magtaglay ng mga necessary qualifications para siya maging apostol. At ito'y inilatag ng Biblia. Pag ang isang tao ay nagpapanggap na apostol at hindi naman nagtataglay ng ganitong qualifications na mismong itinakda ng mga apostol mismo, ay hindi siya pwedeng maging apostol. Ano ang sinasabi ng Aklat ng Mga Gawa? Kabanata 1, 21 hanggang 22. Or Acts chapter 1, verse 21 to 22. Yan. Chapter 1, 21 to 22. Basahin ko po. Okay.
21 to Okay, 20. ang background 'no, pupili sila ng kapalit ni Apostol ano nito, ni Apostol Judas. Kasi nag-Judas, namatay, 'di ba? Mm, O 'di ba hindi ibig sabihin apostol totoo na. Si Judas nga apostol ni Jesus, hindi pa totoo, eh. Beware. nga 'no? O 'di ba? O kung sabihin mong apostol, eh, baka si Judas ka. Ngayon para palitan kailangan may requirement pa rin. Ano ang requirement? Pakibasa. Sabi po dito sa Gawa chapter 1 verse 21 to 22, 'no? Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya ay isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Hesus mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. O 'di ba? So pipili ng apostol, ano ang unang requirement? Dapat kasama Kasama-sama. namin. Sabi ka tatandaan niyo na pala, kasama na pala kayo nila Apostol Juan. Eh, buhay pa kayo. Mm, Hindi kayo 'yon. Ilang libong taon na sila. Tapos ngayon lalabas kayo 40 years ago. 40 years ago lang nag-apostol uli. Ibig sabihin mula noong panahon ng pagkagawa na wala ng apostol nung mamatay si John noong 90 nung before 90 AD. 98. Oh, 90 AD 'no? Ah, after 90 AD siya namatay, oh, siya ang huling apostol. 90 okey, pagpalagay ng 100 AD siya namatay, 100 AD hanggang year 2010 nawala ng apostol. Ibig sabihin wala ng pinanggagalingan ng turo pala. Sa panahon ng 2,000 taon, ibig sabihin nawala ng iglesia. Paano yung mga Kasi tumulong? sakturan ng mga bagong apostol na itong kuno na nagpapanggap, eh, 'pag wala totoo. Tapos ba mong sabihin nung mamatay si John the Baptist wala na namang lumitaw na apostol ever since? Since dumating si ano, si Rick Wagner at siya ang unang apostol na makabagong apostol, ibig Kaya sabihin pala yung sa 16 namatay, ibig sabihin for 2,000 years ah, ang tunay na iglesia kasi wala ng apostol. parang sa INC ano po, Oh, natisod. restorationist. Eh, yung natisod ng iglesia pala. At Natisod. nang matisod, di na nakabangon pala yun, nakalugmok. Kaya ang iglesia hindi na nakagalaw at hindi nakagalaw. Walang apostol ng iglesia mula nang mamatay ang last apostle, si Apostle John, bago dumating si Peter Wagner, abay doon na dumami. Ibig sabihin hindi kami totoo at hindi rin kayo totoo dahil galing din kayo sa amin. 'Di ba? Yun ang logic, eh. Saan ba kayo galing? O di sa mga reformers. O 'di ba? Beginning from Augustine, 300 plus AD. Then Martin Luther, yung Reformation from Catholicism na nag-bolt out ang mga tunay na Kristiyano sa Roman Catholic Church. Kaya lang po pastor, ano yung pagkakaiba nila? Kasi tayo po ay nag-ano rin ng Reformation man, eh. Yung mga reformers din, eh, binabanggit Kasi sila yung iba deformed. kanila. Ano po? Deformed. Deformed. Oo, kaya dapat itama, inire-reform. Deformed. Kasi kasi maraming churches ang deformed, hindi totoo. Walang tunay na doktrina na galing sa Biblia. Turo na ng tao ang kanilang dala-dala. Babalik tayo sa turo ng mga tunay na apostol, hindi ng mga bagong apostol. Mga tunay na Yung mga tunay na apostol, yun yung ang mga dati. tunay na katuruan. Kaso na-deform. Kaya ibabalik natin doon. Kailang we reform the deformed doctrines by the teachings of the first apostles Yeah. because they are the true ones. Yung mga first apostle pala. Ito yung Yes. mga bagong apostles ngayon. Hindi. Yung mga bagong apostol na iyan, eh sila naman itong mga Assuming po. assuming lang eh. O maghimala ka sa harapan ko. Ay ba't kayo hindi kayo magpagaling sa ospital kung totoo kayo nagpapagaling? Ay di ba mas maraming mga may sakit sa ospital? Eh bakit secret ang pagpapagaling niyo? Ay noon ang mga pagpapagaling ng mga apostol nag-i-invite sila ng mga siksi. Tama. Oh, tingnan niyo ha, ito lumpo ito. Oh, nakikita ng lahat. At saka ang pagpapagaling noon talagang genuine. Hindi na bumabalik. Eh ngayon pag nagpagaling, kunyari nakalakad, kinabukasan lumpo ulit. Oh, di ba? Oh, Kunyari tapos lang pala. kunyari lang. Ay kahit si Benny Hinn, hindi naman genuine ang mga miracles eh. Sabi ni Justin Peters na isa sa mga gustong gumaling sa ministry na pinangakuan ni Benny Hinn na siya gagaling from quadriplegia, yung kanyang ano, yung ang tawag diyan, cerebral palsy. Meron siyang Si ano, Justin Peters. Justin Peters. Opo, may Oh, I don't know the exact sickness that he has, but according to him, he was into Benny Hinn's ministry for so tama. many years. Na And then nasaksihan niya na ang pinipili lang talaga nila Benny Hinn na ipag-pray, may free.
interview, may pre-crusade interview. May kutsabahan. May pre-selection na yun ang mga mayroong pag-asa pa na mabago ang isip na sila'y psychosomatic lang, na wala naman talagang tunay na sakit, di naman tunay na lumpo, yung naawa lang sa sarili at may pag-asa talagang gumaling, yung hindi talaga tunay na bulag, yun ang kanilang ililinya. Tapos sabi nga niya, hindi siya makasama kasi tunay siyang pilay, tunay siyang hindi nakakalakad. Ngayon nakikita niya daw sa likod ng stage, nakahilera yung mga tunay na lumpo, hindi daw naman dinadala sa stage. At ang dinadala lang sa stage, yung pre-selected na kunyari lumpo lang. Grabe pala po, no? Ah, puro ito show at talagang may binabayaran daw sila na magpapanggap na gumaling para lang ma-trigger yung positivity ng tao. Kaya ang nangyayari, psychosomatic lang ang paggaling or sa isip lang. Hindi talaga nila pinapacheck up ulit pagkatapos ng crusade. Walang ganoong evidence si Benny Hinn na kahit na pagkatapos mag-crusade at magpagaling kuno, ay mayroong mga report or medical report na talagang mayroon siyang history may sakit ngayon gumaling. Walang gano'n. Sabi nga ni Benny Hinn, it is not needed sa miracle. Aba, Eh, noon ay needed kasi alam ba niyo ng Panginoong Hesus ay nagpagaling ng mga kitongin? Bakit niya pinapapunta sa templo para pasuri sa mga sa mga Pariseo at Eskriba? Bakit? Kailangang napatunayang magaling talaga bago ka uli pahintulutang mag-join sa society. Mayroong ng mga Pariseo, scribes, tama, ng mga leader ng churches, ng temple. tama. Kailangan may endorsement na ito talaga'y wala ng sakit. Yun ang kanilang medical report, yung pagpapatingin sa mga leader ng relihiyon. Kasi ang mga leader ng relihiyon ang nagdideklara sa isang dating kitongin na pwede na siyang magsimba o sumamba sa templo dahil gumaling ng ganap ang kanyang ketong. Iyon ay validation yun, kaya niya pinapapunta. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon Hesus, itik, totoo yan. Eh ngayon walang Hindi validation ganun yan. eh. Wala. Ah, Kaya 'di ba sabi niya nung dumaling yung yung bulag, yung lumpo mula pagkabata, 'di ba? Pumunta siya do'n sa templo, nagpa-validate. Ang sabi niya, "Sino nagpagaling sa'yo?" mhm. Talaga. Mula pagkabata lumpo. Wala pa akong nakita na kahit isang faith healer ngayon na galing sa Pentecostal, Charismatic at sa NAR, na bagong-bago na namang movement, na talagang nakapagpagaling ng tunay na lumpo mula pagkabata. Either yan ay naaksidente, tapos yung pala talagang makakalakad na siya dahil healed na siya, pero mahina ang loob niya na gawin. O yan. Kaya, Yung pala, magaling na pala talaga siya, wala lang. po diyan pastor, ano eh, meron pang ibang sikat na personality ngayon na Mm. nagpapagaling din eh. Kung kilala niyo po kung Sino si ito? si Carillo. Renato Carrillo. Opo, 'di ba? Oo, wala namang validation yon. At saka hanggang ngayon, bakit hindi naman siya magpagaling, pumupunta pa sa church. Napakasimple lang kung wala ka naman talagang personal interest sa pagpapagaling. PGH may pinakamarami, naku, nakaratay sa at ikaw naman iwe-welcome ng mga doktor, imposible namang ikipagbawalan. Eh, kung talagang nakakapagpagaling ka, bakit hindi? Oh, bakit papapuntahin pa nila itong may sakit sa kanilang church? Ta's namamasahe pa ng napakalayo, pagbibili pa ang kalabaw 'pag galing Mindanao. O pagkabenta ng kalabaw, pupunta doon sa crusade ni Carpio, tapos iiyak-iyak na may demonyo ko nung para ay halatang Oo, halata namang iyak yun. Naku, "Kilala kita. Sino ako? Ikaw ang lingkod ng Diyos." O kita mo na kilala ako. Oh, mainit daw eh, sabi nung mainit. Paano walang aircon doon? Mainit. Kasi kapos na sa pambayad, si Carillo nawala na ng kaya lang kailangan nilang gumawa ng himala kasi doon dumarami ang offering, para ma-convince po. tithes and offerings, oo. Grabe, Doon magbibigay. Kaya kailangan nilang may mga, crusade para ang mga tao una namang sasabihin naman talaga, open heaven, bago mag-open ang heaven, yung mga pastor ng NAR, bago mag-open ang heaven kailangang may susi. aba, Ang susi, ika po, 'di ba? So, the matindi, key to open may heaven susi. is your tithes. 'Di ba? If you are faithful in giving your tithes, subukan mo ako. 'Di ba malaki stress. Talagang 'Di ba kung hindi ko bubuksan ang yung durong bawal, ngawan ng langit yun, at ibuhos sa inyo ang rumaragasang pagpapala. talagang 'pag rumaragas, Subukan mo. Ano sabi? Subukan mo.
Mag-ikapo ka, hindi mo kasi sinusubukan, eh. Oo, pero nalugi ka na, lahat na ibigay mo na, pati puhunan mo, hindi ka pa rin pinagpala. Kasi ganito, eh, sa mga NAR, sa mga Pentecostal Charismatic, mali ang interpretation nila doon sa, First Peter, yung kay Opo, pinagaling 1:21 pakibasa mo nga. Peter ano. 1:21 o 1:24. By His wounds, explain natin ito 'no, dito rin galing ang mga NAR sa text na ito at lahat halos ng interpretation ng paggaling ay dito nanggaling. By His wounds, you are healed. Ating i-dissect ito, ha, para dito tayo Hanggang magtatapos. ano po? 'Yun lang, First Peter 1:21. oo, teka wait lang ha. Tingnan natin kung hanggang saan, ayan. Ano ba ito? Ayan, 2 hanggang 24. First Peter 2:21 to 24. Ayan, Sabi po dito, ang pagtitiis dito po sa First Peter chapter 2 verse 21 to 21 24. to 24. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kong humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling. 'Yun, the word na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat kayo'y pinagaling. They interpret the word healed or pinagaling as healing from, bodily ailments Yun pala po ang or sicknesses of the body. So, kaya nga sabi nila, mamatay si Kristo sa krus ay basta't may faith ka kasi pinagaling na niya ang sakit mo, ang kulang lang faith mo para angkinin. Kasi yun ang pangako, eh, paggaling. Ito yung problema, the word healed is mentioned there, but the problem is healing from what? Is it bodily sickness? Hindi naman sinabing sakit sa mata, hindi naman sinabing cancer, hindi naman sinabing TB, hindi naman sinabing ano, sakit sa atay. Diba, hindi naman sinabing sakit sa puso, eh. Ano ba ang sakit na ito? Para malaman mo kung ano yan, babalikan mo ang pinanggalingang verse niyan. Ito'y quotation ni Isaiah. Apostle Peter from Isaiah. Isaiah. Same word. At doon mo makikita kung saan binanggit ni Isaiah ito na ginaya o kinote lang ni Peter, doon makikita kung saan kagalingan, saan ba Mm. to. Kasi dito pinotol eh, kagalingan saan. Pero binanggit na Isaiah kung saan sila gumaling. Verse 4 and 5 ng Isaiah 53. Sabi dito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Mm, Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. mm. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ayun. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. O, ano ang binanggit? He was pierced for our transgressions. Hindi naman Sin, sinabing TB. mga kasalanan. Hindi yung sinabing mga sakit, di ba? He was crushed for our iniquities. Mm. Was pinagaling. Yun ang ating pain. Yung ating pain, nasasaktan tayo dahil tayo lumalaban sa Diyos eh. Wala tayong kasiyahan sa buhay dahil tayo may kasalanan. Tayo ay nahiwalay sa Diyos. Dahil sa ating kasamaan, kaya siya ngayon nasugatan. Dahil sa ating pagsuway, kaya siya ngayon, ba, pinatay. O anong sabi? Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo gumaling saan? Sa transgression, sa kasalanan. Yan ang 100% totoo. Dahil pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, wala ka ng parusa at ang iyong kasalanan pinatawad na. Mm. At wala ka ng hatol na kaparusahan. 100%. Pala po. Pinagaling ka sa iyong kasalanan. Magaling ka na, ikaw ngayon ay matututo ng gumawa ng katuwiran. Dahil ikaw ay babaguhin
ng banal na espiritu, araw-araw. Lumalago ka sa kabanalan. Doon tayo pinagaling. 100%. Kung totoo ng tao ang isang mananampalataya, pag siya'y sumampalataya ay pinagaling, past tense, sa kanyang karamdaman, may sakit pa rin. Nagkakasakit pa, ano po. Mamatay pa rin. Mm. Kasi kung ikaw ay gagaling sa lahat ng karamdaman mo, hindi ka na mamamatay, kapatid. Mm. Kasi ang dahilan ng kamatayan ay sakit. Mm. Tumigil ang tibok ng puso mo, yung katandaan, no? Nag-sakit ng tanda. Kasi nawawalan ka na ng yung function ng iyong mga organs ay humihina na dahil mahina na ang iyong katawan dahil sa katandaan. Kumbaga sa makina, ikaw ay ano na, expired ka na. May expiration. Mm. Hindi pwedeng sariwa ka pa habang panahon. I-overhaul na. O overhaul ka na, kailangan mag-change oil na. Kahit mag-change oil ka na, yung mga kalawang sa loob ng katawan mo, andyan na. Yung mga free radicals ng kain mo, mga toxic substances, yun ang nagpapasakit. Kaya tumitigil ang tibok ng puso pag matandang-matanda na, talagang titigil paghinga. Kahit ayaw mo na tumigil. Kung kayo'y pinagaling sa karamdaman, logically speaking, philosophically speaking, at common sense-wise, hindi na mamamatay. Bakit namamatay pa rin ang mga Kristiyano? Mm. At ito'y dinagdagan ng gagaling hindi lang sa sakit sa katawan, pati sakit sa bulsa. Naging prosperity na. Talagang matindi, ano po? Oo. Kaya pati iyong bulsa gagaling sa kawalan ng pera, magkakapera din. May Yayaman ka basta you have enough faith. meron akong ano pastor, kilalang pastor na merong masakit yung member niya. Mm. Tapos ano sinabihan niya, nagpapa-pray sa kanya yung member Mm. niya. Ngayon sinabihan niya na, "Ikaw ay ano kapatid, kaya hindi ka gumagaling kasi wala kang pananampalataya. Wala kang Iyon, dominion sa iyong sakit." iyon. Ay ngayon ay pastor pa ng ospital. Patay. Siyang sinabihan. Oo, eh, di, Pinuntahan naman niya. hindi na umalis po sa church nila yung member. Kita mo, Kasi malian niya yung turo ni pastor. ito ang problema. Pagka nagkasakit ang isang tao, sasabihin ng pastor o ng mga miyembro, kasi baka may ano ka, kulang ka sa faith o kaya may kasalanan ka. Tuloy ang mga tao na mag-share ng kanilang problema ng sakit pati. Pag sa prayer meeting, sasabihin, "Ano ba sister ang ipagpe-pray natin?" Wala naman po kasi malusog ako." Yung pala mayroon ng diabetes, hindi namo-monitor kasi nga ayaw na nilang tanggapin ang katotohanan na sila'y magkakasakit. Mm. It's all by faith. So pagka may faith ka, ngayon, hindi mo mapigilan ang sakit. Talagang darating. Pati si pastor na-stroke, hindi na makapagsalita. Mm. Paano mo ngayon ipapaliwanag? Puwede ka ring sabihan na, "Pastor, ikaw ay kulang din sa faith. At saka ikaw ay may itinatago rin palang kasalanan, dalawa lang naman na 'yan. Either may tinago kang kasalanan Kulang sa kasi kaya ang demonyo nakapanaig sa'yo." Kasi sabi nila 'pag may kasalanan ka, yung demonyo ang naghahari sa iyong buhay. Kasi sinusunod mo pa rin siya, nahiwalay ka na naman sa Diyos. Kaya balik-balik ka lagi sa Diyos. Pagka ika'y nagkasakit, kailangan mong magsisi, itakwil mo ang impluwensya ni Satanas. Dahil may sakit ka, eh. Ang problema lahat ay nagkakasakit. Nung COVID, ang daming nagkasakit, pati pastor namatay, ang daming pastor namatay. Mga prosperity gospel din. Ngayon, mahihina ang pananampalataya. hina ang faith nila. Nagko-question ngayon ang mga miyembro. Kaya itong prosperity gospel at saka healing gospel na bunga ng misinterpretation doon sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 24, yan ang nagiging dahilan ng disillusionment. Ano mo yung disillusionment? Mhm. Na well-meaning ka, naniniwala ka talaga doon sa teaching. Ngayon, hindi natupad. Aalis ka sa Christianity. Kasi bakit? Na-disillusion ka, hindi naman totoo. Ba't gano'n? Maghahanap yan ng ibang grupo sa pananampalataya. Doon ako sa totoo na nangyayari. Kahit hindi nangyayari yung pinagsasabi nila. 20 years yung nagpe-preach yun ng prosperity. As long as you have enough faith, you will get wealthy, you will get healthy. Buti na lang po pastor, kayo hindi kayo tumalikod ano po. Kasi 'di ba sabi po ninyo noon ano, talagang gustong-gusto niyo na makasaksi ng gumaling, na yung nagpapagaling. Pero malaking question mark sa akin Mm. yon. Kasi sabi ko, kung totoo yung itinuturo ng librong ito, bakit hindi ko napagaling? Ako na may sapat na faith.
Tsaka talagang I keep myself, pure. Talagang ako iwas-iwas ako talaga na makapagparumi sa akin. Saka talagang very dedicated ako noon na maski naman ngayon, pero noon talaga kasi wala akong Iba yung passion. focus, eh. Wala akong ibang focus. Hmm, Wala akong business, wala ako kahit ano. Basta ako magmi-mission, maglalakad ako ng 10 oras. I can do that just to minister to a certain group of people na kahit 5 lang 'yan o 3 lang, pupuntahan ko 'yan. Tapos masayang-masaya na ako 'pag nakapag-minister ako. Kaya nga 'di ba ang lakas ng loob ko, pinapangako ko po sa inyo. talagang Dahil naniniwala ako na ako'y may faith at ako ay malinis, sa harapan ng Diyos, eh. Kasi ang turo nila basta ika'y malinis sa harapan ng Diyos, powerful ang iyong sasabihin. Oh. Eh, ngayon nagtataka rin ako, bakit naman ang pinakamayayamang tao sa mundo ay yung mga non-believers? Eh, para sa Bill Gates, 'di ba, yan ay agnostic. He is doubting the existence of God. Hindi naman Kristiyano rin si Mark Zuckerberg. Oh, hindi naman siya born again, hindi naman siya evangelical, hindi naman siya Baptist. lahat naman ng mayayaman, Oh, hindi naman sila Christian. may mga Muslim na napakayayaman Mhm, pero mali nga ang paniniwala at ang kanilang paniniwalaan hindi si Jesus kundi ang kanilang ala, mhm. na ala na, 'no? Also, halimbawa, sa isang church, merong mga ganyan nga na nagsasabi na pagka ikaw ay mahina ang palakpak, hindi ka pagpapalain 'pag sa worship. Pagka ika'y hindi tumalon, hindi hindi ka, papansinin ng Diyos ang iyong dalangin, 'no? Kasi nakikita ng Diyos yung iyong aksyon. Eh, paano naman yung mga tao sa lugar na yun hindi nga Kristiyano, bakit mayayaman? Eh, ilan lang naman dun sa mga Kristiyano doon ang masasabi nating well-off, yung mayroon talagang kakayahan. Eh, lahat naman halos ay mahirap. Ibig sabihin yung mga non-believers na yun ang pinagpapala. Tayo na maging Kristiyano, tayo ang sinusumpa. Tayong kawawa. Tayo kawawa, naging Kristiyano ka na. So, maging Kristiyano ka, may sumpa sa iyo. Oo, Mahina ang faith mo, susumpain ka. Ay nung hindi ka pa Kristiyano, pala kahit kasi ang mga pinagpapala hindi Kristiyano, eh. Kristiyano Kasi 'no, parang baboy yan, eh. 'wag na lang tayo mag-Kristiyano gano'n. Kristiyano nung maging Kristiyano ako, basta ako ngayon paluin pagka hindi ako nag-tithes. Ay nung hindi naman ako nagta-tithes, hindi ako Kristiyano, ang buhay ko. Imagine that, parang ginagawa ninyo, eh, sana lang ang mga Kristiyano kasi itinuturo naman iyon ng mga pastor, honestly speaking, bakit? Kasi walang pangkain si pastor. Walang pang-paaral si pastor sa anak, kaya pipigain itong mga miyembro. Bakit? Pastor, Hmm, saan siya kukuha? O, eh, di dun sa tithes. Eh, walang ibang trabaho kasi 'pag nagtrabaho naman sasabihin naman ng mga miyembro, "Uy pastor nagtatrabaho, dapat sa Biblia ka nabubuhay, sa Biblia ka lang aasa." maling Oh, mindset ano. maling mindset tapos hindi naman nagbibigay. Oh, 'di ba, wala. Biktima itong si pastor ng mga kasi biniktima rin niya yung mga tao, eh. Maling turo din ang itinuro, eh, di mali ring turo ang ituturo sa kanya. Give and take lang, 'di ba? Oh, mali ring practice, 'di ba? Practice lang. So yun, may tanong ka pa? Kaya nga ang earthly kingdom, hindi yan ang ano ni Jesus, hindi earthly. Ang kingdom ni Jesus, hindi pa ngayon darating, mali yun. Hindi tayo ang maghahanda ng pagdating ni Jesus. May gano'n kasi pumapastor na turuan, eh, na kailangan, lahat ng mga tao Kristiyano ay i-usher nila yung pagdating ni Jesus Christ, yung share sila ng gospel, mag-ebanghelyo sila. Hmm. Pag hindi kayo nag-ebanghelyo, hindi darating si Christ. Aba, May ang gano'n katwiran kasi. naman ng iba, ba't ako mag-iebanghelyo, 'di pinadali ko ang pagdating. Gusto ko pa nga mabuhay sa mundo, eh. Kita mo naman 'yan. Masarap pa mamumuhay Masarap sa pang mabuhay sa lupa tapos ikaw mangangarap ka kasi masarap 'pag daw. may pangaralan ka, mabilis ng pagdating, madi-discourage yung mga taong ayaw pang dumating, si Jesus, Oo, 'di ba? Eh, sa totoo lang ayaw naman nila pang mamatay, eh. Ayaw pa rin nilang dumating si Jesus. Oh, 'di ba? Tapos mangangaral sila. Oh, hindi consistent ba? Yung belief hindi consistent hmm, sa practice. 'Yan ang mga, Pentecostal. Ito pa ang problema. Kung ang isang tao ay nagpapanggap na propeta at may namali siyang isang prophecy, mm. sa lahat naka-100 siya tama. Pero may namaling isa, false prophet na iyon. Tama po pastor. O bakit? Kasi only one false prophecy makes a false prophet. Totoo po yun. At yan po ay sinabi sa salita ng Diyos. Una muna, tingnan natin ang um, Deuteronomy 18:22. Alam ba ninyo na pagka nagkamali ka ng isa, halimbawa sinabi mo ang isang tao na, "Oy, ikaw mag-a-abroad next year." Hindi natuloy. False prophet ka.
Kasi kung totoo yun, galing sa Diyos, aba'y matutuloy yun. False prophet binabato, Oo. 18, chapter 18 po verse Basahin muna natin. sa verse 22. 22. Tingnan natin. Sabi po dito, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo, ang sinabi niya, yun ay hindi mula kay Yahweh. Ang Patay. mensahe niya ay gawa-gawa lamang. Oo, Huwag patay. ninyo siyang Katak. katatakutan. Oo, biruin mo. 'Pag may sinabi ang isang nagpapanggap na prophet at hindi nagkatotoo, kahit isa, sa lahat kahit nagkatotoo pa ang 99, pero ang isa hindi. Sabi ng Panginoon, "Huwag niyong katatakutan 'yan." Siya'y nagpapanggap lang na ang kaniyang sinabi galing sa Diyos. Ito pa ang problema sa mga modern day prophet. Mhm. Nagpa-prophecy personal, parang Madam Oring. Halimbawa ikaw, babasahin ang ano mo, buhay mo. Nakita ko sa iyong nakaraan na ikaw ay ganito at sa iyong hinaharap ika'y magiging missionary nung pupunta ka sa Afghanistan. Pagka ako ang hinulaan mo ng ganoon, eh, ikaw na lang pumuntang Afghanistan. Talagang babaliin ko ang prophecy mo, 'di ba? Parang si ano, pinali po ni Pablo Oo, yung kay ano ni Agabus, eh. kita mo, 'di ba? Oh, Sinunod. hindi sinunod. Kasi biruin mo ba ng papuntahin ka sa Afghanistan? Marami akong ganyan. Kasi alam mo ba ang prophecy sa Bible, it has something to do, with the nation, with the future of Israel and of the church. Lahat ng prophecy ay may kinalaman sa future ng Israel. Halimbawa kay King David, kasi si King David hari ng Israel, eh. Tama, Ano mang mangyayari sa kanya mayroong relasyon sa bansang Israel. may connection. So hindi siya para kay David lang. Halimbawa hinulaan ang pagdating ni Kristo, is future din ng church. Dahil ang church ay makokonek sa, um, pagiging anak ng Diyos, makokonek sa Israel through the death of Hmm, Jesus Christ. Laging may kinalaman sa future ng walang personal diyan na hinuhulaan na, "O ikaw ay pupunta, ikaw ay magiging ano, makakapasa ka sa board exam." May pumunta sa akin noon na dati kong member sa Mindoro nung ako'y magpastor doon. Nandito na ako ngayon sa Sampaloc Bible Church, nandiyan na ako. Isang araw pumunta diyan. Tapos siya daw ay nagugulumihanan. Bakit? Sabi ko, "Bakit?" Meron siyang dinadaluhan sa Cavite na Pentecostal church. Ilang beses ko siya natisay, pastora na siya makakapasa sa board. and Subukan siya mag-exam, sabi daw ng pastora, "Nakita ko na ikaw ay nakaupo sa isang government office talaga namang at ikaw ay nagtatrabaho na." Hallelujah. So siya babae, blackmail 'yan, 'di ba? Blackmail, bina-blackmail ka niyan. Kasi 'pag nagkatotoo, benefit. Siya ngayon ang dahilan. Ang benefit ay sa pastora. Tapos siyempre, huwag kang aalis sa akin, ako ang nanghula sa iyong future. Kung hindi sa akin, di mo malalaman ang iyong kinabukasan. Sabi ko, umalis ka na diyan. Umalis nga siya, nag-abroad na. Hindi nahulaan, mag-a-abroad. Mas maganda at nakapag-asawa sa abroad. hindi nahulaan. Hindi nahulaan. O kita mo? Ako rin hinulaan, eh. Dumalo ko sa isang grupo ng mga pastor dun sa Real. Hmm, Sa Real siya Real. Mga galing kayong Gitcho pala yun. di Yung with the church apostolic po. din, apostolic. Mga sa salita ng wika, natutumba. Di nila ako nung tiyahin ko. Ay di nagtumbahan na, ako hindi natutumba. Sabi ng tiya ko, Matigas. sabi ng tiya, tumumba ka na, lahat nakatumba na. Tutumba. So nang hindi ako matumba, lumapit ang isang pastor at nanghula ng hula sa akin. Akala ako'y matutumba dahil sa kanyang hula. Ay mali ang hula eh. Alam ang hula? Ang sabi sa akin, ikaw ay muling babalik sa ibang bansa upang magmisyon at kay pagpapalay. Hindi pa nga ako nakalabas ng bansa, babalik na agad. Mali na. Ay mali. Hindi pa nga ako nakaalis ng Pilipinas. Ako daw ay babalik na muli sa ibang bansa. O di meaning nakapunta na ako. Kaya Mali. assuming talaga Siya ang natumba. Kasi para lang matapos na, nagtumba-tumbahan na yung ako ngayon ang nagpa-slay. Ay di ngayon, di kainan na, walang imikan lahat. ikaw nagpa-slay mo pa. Ako ako baliktad, eh, ako ini-slay. Ay, kus hindi ko feel 'no? Bakit ako ipi-please ko ang tao dahil mapapahiya siya pero mali? So 'pag tumumba ako ibig sabihin ay
pinaniwalaan ko siya Hmm. at lalong mabubuo ang mali niyang doktrina na, "Oh, kita mo nga yung pastor na galing Maynila, oh, natumba pa, eh, ang powerful ko talaga." Oh, lalo ko siyang tinolerate. Ang nangyari pagkatapos nung event na yun, na-disband yung school, na-disband yung church, nag-away-away. Hindi umaalis itong mga pastor pagkatapos nung sabi ko, "Bakit dati hindi umaalis yung mga yan?" "Ay kasi wag kang maingay kasi iyan na pagpupunta rito ng mga Koreano, napagpapamigay ng pera yan. Ah. Kaya nag-aabang." Ako nga nag-aabang din. Sabi ko, tumumba na kasi may Tumba. natatanggap, 'di ba? So that's the problem. We manipulate those, prophets then, false prophets by our false actions. So ang tawag dito, lokohan na lang tayo. Lolokohin din kita na ako'y napapaniwala mo at ako'y tutumba. Mm. Para ako, maloko kita na bibigyan mo ako. Ako naman, ikaw kasi niloloko mo rin ako, eh. So ang nangyayari, ito ay lokohan. Nag-aarte lang. Salita ng wika, puro naman imbento lang. O hindi rin naman totoo na kusa yun, kundi talagang sinadya yun. Kasi ang tunay na speaking in tongues nung unang panahon sa Acts chapter 2, kusa iyon at saka iyon ay hearing in tongues. Nagsalita sila ng kanilang wika, i-translate sa tenga ng banal na espiritu sa mga taong nakikinig. Kasi yan ay magkakatabi, iba-ibang wika, eh, ba't naiintindihan nila? Tama. Eh, isang nagsasalita. O simultaneous translation of the known tongue to other tongues through the hearing of the people. Yan. So yan ay, hearing in tongues. Okay, ano pang meron tayo? Ano? Eh, Marami tayong dito pastor sa talakay. atin ano, ano po yung mga churches dito pastor masasabi natin na sila po ay mayroong doktrina talaga ng New Apostolic Reformation? Sino po yung mga tao talaga, yung mga hit persons diyan? O Mga G12 dito. churches. G12, lahat ng G12 ang kanilang leader ay si Oriel Baliano. Oh, yes po. So lahat ng G12 churches, mga apostol sila. Oo. Therefore, naniniwala sila sa New Apostolic Reformation. Hmm. Ang apostol nila ay si Cesar Castellanos ng Bogota, Colombia. Sa kanya lang lahat, siya ang nagbababa ng lahat ng revelation ng Diyos. Mhm. At ang revelation sa kanya ng Diyos, di umano, kinausap siya through audible voice at sinabi daw sa kanya na ikaw ang pagtatayuin ko ng tunay na iglesia Hmm. na ayon sa doktrina ng mga apostol. At ang iglesyang ito lang ang credited Ah. ngayon ng Diyos. Pag hindi ka kasali sa G12, movement din yan. Ang movement Mm. ay hindi ka tunay na Objective iglesia. movement. At yan ang itinuturo na. Ikalawa, of course, Victory Christian Fellowship. Victory Victory. Christian Fellowship because they believe in Bill Hammond and Jane Hammond. Ayun ang kanilang resident prophet. Hindi ko lang alam kung nagbago na, no? But just recently, meron silang mga seminars na kasama si Cindy Jacobs, si Bill Hammond, si Jane Hammond. Actually, tinuturing nilang resident prophet si Jane Hammond. Sinam So, hinahamon ko siya kung talaga mapipredict niya ang future. Namon ano O, siya. hamonan kami ni Hammond, ni Jane Hammond. Eh, Pag natupad, ako ang false teacher. Pag hindi natupad, siya ang false teacher. propeta ng tsamba. Nakakatsamba lang. Propeta ng tsamba po ito. Yan, si katulad ni Sadhu. Pag bin Ayan, sad. pag binalik mo yung Sadhu, Hudas. Di ba, baliktarin mo. Si Prophet Sadudas. Oh, kita mo? O na-predict niya, di ba, ano, may isa daw, It flesh-eating disease. shit. Gagaling daw sa may Pangasinan. Wala naman. Wala. Nasaan? Guni-guni Oh, lang. tapos akala nila nahulaan yung sa Leyte, yung baha. Hindi naman sinabi doon sa Leyte. Wala namang lugar. Oh, pero yun daw, nahulaan daw. Kasi nga ang mga tao, alam ko naman talaga, stupid eh, stupid. Naniniwala may utos nga yun at saka Sado, yan ay teacher ng Hinduism, ng Buddhism. Hmm. Hindi niya binabago ang title niya. Oh, at saka ang kanyang experience, siya daw ay nag-levitate. Aba, Oo, biruin mo, extra biblical. Oh, baka yun daw naman conversion niya. nalipasan lang ng gutom. Oo, kasi walang makakain eh. 'Di ba? Nung mayaman na siya, o naging sado siya, ang dami na niyang pera. Bakit? Ang daming nagbibigay na ng love gift eh. Pero ang dami po niya pastor, followers ng mga pastor din. Ako yung mga hindi naliligo. Kita mo naman ang itsura. Gano'n din yung mga followers. Kung sinong leader mo, yun din ikaw. Kaya ayoko diyang maniwala, eh, biro mo hindi rin ako maliligo. O sino pa, ang mga ano dito sa
Dito po sa atin. Dito sa atin ay ito, tingnan mo, may katibayan ako. Si Pastor Wilbert Butial, Naku, building strong apostolic base, siya yung ano ng ECB, eh. SCB, ang tawag sa kanyang school, School of Church Builder. Biro mo ikaw ang church builder pero pupunta mo yung mga church, didi-destroy mo. Na ay di Kasi sisirain niyo yung doktrina ng isang church na unknowingly na hindi alam na siya unknown to them that he is a false prophet and false apostle. Tapos papasukan ngayon ng doktrina itong mga mahihina ang doktrinang churches at sasabihin dapat kayo nakakonect sa akin mm, dahil kung hindi kayo nakakonect sa akin wala kayong covering ng isang apostol. mm, Biro mo, naging ginawa niya yung apostolic base niya, yung isang church na pinagpastoran ko sa Quezon. Ay hindi naman ako tayo papayag na yun ay makuha. Biro mo, ako, papakialamanan mo yung church ko. Abay, teka muna. siya pala po ay Nagtuturo ako ng tama, tapos ako, papakailanmanan mo, ay hindi tayo pwede. Tapos dito sa mga notes na nakita ko, na itinuturo niya doon sa mga miyembro ng church na yon na Pentecostal, kasi ako Pentecostal dati. So, ang nakalagay dito, alam mo, yung mga word na Christ, yung for God so loved the world, ay may initial na ng WRB, pangalan na niya. aba, Siya na yon. Nakalagay. WRB, pag may binanggit na Jesus, WRB. ano Biruin ba mo ibig yan. sabihin ng pastor? Siya ang Tarchal. opo, Na yun. Para ng kibuloy. aba, Oo. Tapos pag hindi ka nakakonect sa kanya, eh, wala kang blessing. tindi po. Baka mamatay ka. Syempre, wala ka ng covering from the enemy. Mm, Kasi siya yung nagtatali kay Satanas eh. Siya yung apostol. Wala namang karapatan magtali ang miyembro eh. mm, Oh. Katatali, linggoy nakakalag. Yun lang ang problema. Kasi lagi kano yan, dapat isang beses ka lang. Ayan, Oh. kailangan manghiram din tayo ng tali diyan. Open heaven belongs to those whose purpose is to live a holy life. Wow, WRB. Parang ang gaganda, di ba? Holy life. Pero ang buhay nila, kita mo, holy life, pero ang kanyang mga itinatalaga sa board, nagli-live-in. Kasi siya ang nagtalaga ng ano doon Mga walang ng alam sa Bible. board member at nagtalaga ng pastora, pero yung buhay hindi maganda. Yung mga board members, elders, hindi rin maganda. Ang patotoo. Di sila Tapos, nagtalaga ka ng elder, pero babae, di eldress. Mas nakakitang elder na babae. Dress. Di ba? Tapos wala pa sigurong 30 plus years old na, napakabata. May gatas pa sa labi. Siya lang leader. Wala ngang alam Kaya sa nga sabi, Bible eh. kaya nga sabi ko, wala nga sa Bible na may babaeng elder eh. Oo. Kunes, meron. Pero elder, wala. Kita mo nga, kaya nga extra-biblical. Mm. Di ba? Kaya nakausap po yung isang leader na lalaki. Sabi ko, tingnan mo ang standard ng mga apostol na yan. Ba't ikaw nga itinilagang leader, lalaki Kaya ba't itinilagang leader, babae, tapos may gatas pa sa labi na wala pang nalaman sa ibang katuruan. Wala daw siya kasi ang alam na maling turo. Yun nga po. Bakit? Siya ba'y nakapakinig na ng ibang turo? Hindi pa, kasi doon lang naman siya nakikinig. Wala lamang tama lahat yan. Wala ka namang comparison. Tama. Compare. So that's the problem. So open heaven, ito. Pag binasa mo ito, talaga namang our ministry has spiritual dimension. Satan will surely intervene to stop us from doing it. So spiritual warfare is inevitable. WRB, Wilbert R. Butchal. Kita mo i-intervene ni Satanas yung kanilang ministry. Ni Satanas? Ang ministry, hindi mo kailaman ni Satanas. Kasi ito yung binili na ng dugo ni Kristo. And he who is in us, the Holy Spirit, is greater than Satan, who is in the world. Papakailaman pa tayo, kita mo? Tanang kano? Kung ministry, napapakailaman ni Satanas, bidang-bida. Satanas. Binali mo, hindi, kung papakilamanan pa. Quotation lang, kita mo ito yung may ebidensya. Itikan niya ito. Galing dito. High visibility and maximum impact is what will characterize your ministry under open heaven. Those who are ministering underground in obscurity will start ministering in the open and full freedom. Ground.
Kasi mga underground mo, ministry, abay, sino itong mga ito? Paano kasi ang problema is yun daw mga turo niya, wag daw munang sabihin sa miyembro. Aba, Ito daw ay pang-leader lang, wag daw ibaba. Namamali lang daw kasi ng pagbababa. Kamali, eh, linaw-linaw naman ang pinagsasasabi na si Satanas ang bidang-bida rito. Ito, most of the times we don't recognize angels ministering to us. Wow. But remember, they are sent to assist us if needed. That is their ministry. Naman nalaman na iki-assista ng angels. O, naka-record ba yan? O, kailan mo maulaman yan? nakakatakot po yung ganun. Nakakatakot ito. Baka ibang angel yan. O, di ba? O, in an open heaven, those ministers who did not move with God will be sidelined. Wow. Kailan magmo-move ang Diyos? Ay di sa apostol, God will recall them so that the devil will not be able to use them because of their ignorance. No, the devil will not be able to use them because of their ignorance. No. Oh, di pa nga ignorant ka para hindi ka magamit ng diablo. Ay tama, wag ka na mag-aral sa kanya. Pag ignorant ka daw, hindi ka magagamit ng diablo. Eh, sa diablo. Ibig sabihin, pag ako'y tumalino, gagamitin ako ng diablo. Maling-mali, oh. Napakamali, napakamali. Daming maling katuruan na akala mo totoo. Oh. Pero pag iyong siniyasat 'yan at naglaan ka ng ano ng open mind. Hindi open heaven, open mind. Okay, mind. Open ka ng mind. Sabi na, operating in apostolic and prophetic grace requires us to go and live in a high spiritual dimension. What? Aba, May iba ka ng dimension. dimension Ano na yan? Third eye? Oh, we cannot go there alone. Somebody must bring us there. Siyempre, yung apostol ang magdadala sa iyo. Yan pala naman po ang ibig sabihin. Ayun, Ikot-ikot 'di ba pa. manipulation. So pag hindi ka nagpaano sa apostol at sa propeta, ay hindi ka madadala sa ganoong dimension. Ay mabuti nga. Anong klaseng dimension 'yan? Baka yung dimension ng mga diablo. At kayo ay ka-fellowship mo doon ang diablo, 'di ba? High visibility. Ang gaganda ng mga words, high visibility and high impact. Parang nagde-drive talaga ng kotse, no? High visibility. Visibility. Tapos parang bumangga ka, high impact, grabe oh. Nagdadrive ka, high visibility, tapos bigla ka nabundol. Yun Ay, ang datingan sa akin, oh. grabe. So, ay, Gaganda. ano Okay. pala po nila mga The voice of God. Wow. A voice came out of the heavens. Kung daw si Jesus daw ay pinabautismuhan. Aba, ibig mong sabihin, para ka rin si Jesus. Pagka gumalaw ka rin, may voice din ng Diyos. Sabi, if you don't behave like a sheep, wow, then you do not develop the ability to hear the voice of God. Wow. At ang pagiging sheep ay under sa isang apostol, siyempre. The ability to change, quick to repent, a voice are heard. Iwasan ang walang kabuluhang pagtatalo. Ang walang kabuluhang pagtatalo ay yung pag-expose sa kanila. Huwag kayong mag-expose. Ano naman yun? Huwag kayong magtalo-talo, tanggapin nyo na lang. Aking turo nang wala ng question. People had a hard time believing God's message, especially when it is delivered by unpopular and unknown personality, because they had the thinking that it should be delivered by commonly perceived great servant of God. Oo nga naman, unknown pa siya. So, pakinggan ninyo. Kasi hindi naman ibig sabihin unknown ng isang tao, eh hindi siya pwedeng magturo. So, siya yon. So, dapat pakinggan mo. Kasi unknown pa siya eh. Pero pag known na siya, ay iwag mo nang pakinggan. Diba? Kasi yung daw mga known, eh hindi naman ibig sabihin, eh totoo. Talagang ano, contradictory pa niyang sarili, ano? Eh, yun ang problema. O si John MacArthur pala, known na, hindi na siya pwedeng gamitin ng Diyos, di ba? Pero mo ini-interview pa ng ano yan, ng mga TV station. station. O, known na, tapos sasabihin mo, eh, baka hindi siya, ano na. Kailangan din, eh, makinig ka rin sa unknown. Yung ang unknown, hindi mo dapat pakinggan eh. Unang-una, kung unknown siya, saan siya galing? Pakikinig sa isang ano. Dapat tayo may pinanggalingan yan, kahit paano may nakakakilala niya. Oh, di ba? Unpopular. Oh, di ba? Eh, teka, siya unpopular. Eh, baka naman ang doctrine niya talaga, hindi naman talaga galing sa Bible. Biruin mo, operating. Ang sabi nga niya, eh, pagpapalain ka through the pastor, not through your relationship with God, but through your relationship with the pastor. And who is that pastor? Of course, Apostle Wilbert and his minions.
Hmm. 'Yan ang problema po. Kaya po tayo nakapag-narrowgate dahil po may crucial po tayo talaga na dapat i-deal. Ito po dapat i-deal, nang-aagaw na po ng iglesia, eh. Oh, pati yung lupa, lot and building, abay gusto nang i-occupy. Pinaalis na po yung mga miyembro. Oh, umalis na. Tapos yung pastora nagkasakit. Oh, ngayon dahil may sakit na yung pastora, hindi na makatutol, hindi na makaano, pinababa sa ministry. Huwag ka nang mag-preach, kami na. At lahat na ng desisyon ay sa amin. At ito ang ginagawa ng mga mang-aagaw. Ito po hindi yan church builder, eh. Church grabber yun. Church grabber and church destroyer. Destroy, church na nga, eh. Tapos doon dumating ka, giniba mo at iyon na. Teka muna. Laging nagko-cause ng division ang false teachings. Ang totoo po yun, pastor. Dahil mayroong true teaching, genuine teaching na nananatili. So, 'pag yun ay nanatili, ay talagang yung false teaching na yan lalabas. Kaya nagkaroon ng division dahil sa false teaching, Hmm. hindi sa true teaching. At lalabas dapat yung false. Tama ka din. Mayroon na pa Pastor Derek, meron pa tayong tanong? So far po pastor ay, yun lang yung ating mga katanungan ngayon. So, yun malinaw po yung ano, yung usapan natin patungkol sa Apostolic Reformation. Talaga po ito pala ay napaka-mapanganib na turuan na umusbong ngayon at marami po ang mga churches na kapag hindi talaga nag-aral ay Hmm, from the scripture ay talagang sila po ay malilinlang at madali po madi-deceive 'yan. po sila. Madaling ma-deceive. Kaya ayun pastor, yun lang po 'Yun, yung mga katanungan ko. kung wala ng tanong, tayo ay magpasalamat. Salamat po muli at hanggang sa muling pagkikita-kita dito po sa Narrowgate. Kami po ay muling nagbabalik at muli po kaming, ninyong mapapanood, tuwing Martes ng gabi. Tama. Nawa po ay patuloy tayong bigyan pa ng lakas Hmm. ng Panginoon upang patuloy nating mapaglingkuran ang mga taong may mga katanungan pero hindi nila maitanong sa kanilang sariling mga lider dahil yung mga lider nila ang kanilang masasagasaan.